pinakamaaga dyan natin ma-take up is really Tuesday next week kasi ito ay i-refer pa ng plenary papunta sa aming committee. Magmi-meeting ang Committee on Rules on Monday. So that's when they start referring itong mga referrals. So we expect by Tuesday next week ay makapagsimula na kami ng aming initial hearing on the increase in the tax exemption. Posible nang isalak sa House Committee on Ways and Means ang panukalang batas na naglalayong tanggalan ng income tax ang mga Pilipinong kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon. Inihain ni na House Speaker Faustino Boji III at House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill number 10345 na itinataas mula sa kasalukuyang 250,000 pesos sa 350,000 pesos ang annual income tax exemption. Ayon kay Ways and Means Chairperson Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, kapag nai-refer na sa kanilang komite ang panukalang batas, target nilang magsagawa ng 3 hearing para mapakinggan ang panig ng bawat stakeholders, gaya ng Department of Finance, kaugnay ng posibleng epekto nito sa koleksyon ng pamahalaan. Kukunan na rin ang pananaw ang mga sektor na maaaring maapektuhan o makinabang, gaya ng employers at workers group, maging iba pang mga eksperto. Para makita natin kung yung objective ba natin dito ay mamimit. Ibig sabihin, we have to be very, very specific in our objective na ang purpose dito makinabang ay ang middle class na madalas napapabayaan. Gusto natin masigurado na sila talaga yung makikinabang. Ayon kay Ways and Means Chairperson Representative Miro Kimbo, bagamat 350,000 pesos ang nakasaad sa panukala ng mga House Leader, posibleng hindi pa ito ang pinal na halaga dahil maaari pa itong magbago depende sa magiging resulta ng mga isasagawang pagdinig. Even at 350,000 is 1 milyong mga manggagawa ang makikinabang dyan na dating nagbabayad ng buwis na hindi na magbabayad ng buwis kapag tinaas natin yung tax exemption. So, as to the amount, indicative yung 350, pero hindi ko masasabing final na yun. It could be a little bit higher, it could be a little bit lower, but certainly, ang importante is mangyayari ang tax adjustment. Ayon naman sa Malacanang, pinag-aaralan na rin ng DOF ang posibleng reforma sa ipinapataw na excise at health taxes. Ito ang nakikitang solusyon para matakpan ang mawawalang kita sakaling tuluyang maaprubahan ang exemption sa income tax at iba pang tax relief measures. Kabilang sa ikinukonsidera ang pagrepaso sa buwis na ipinapataw sa vape products at sugary drinks. Sa ngayon ay pinag-aaralan na po ng DOF yung mga tax measures at ang posible na maaaring magkaroon ng pagbabago o reforma ay yung excise and health tax cases, no? About na maaari mag-offset sa maaaring mawala na revenue ng gobyerno na nagkakahalaga nga ng 66 billion pesos. Malaking halaga po ito na supposed to be ay talagang pwedeng ipangtulong sa ating mga programa at proyekto. Isinusulong ang mga naturang reforma matapos ang isinagawang State of the Nation Address ng Pangulo kung saan hiniling nito sa Kongreso na pag-aani ng pasanin sa buwis ng mga manggagawang Pilipino. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinanghahalagahan.